Hawak ngayon ng mga otoridad ang CCTV video ng hotel sa Baguio City kung saan tumuloy si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral ilang oras bago siya matagpuang patay. Nagpositibo rin si Cabral sa isang uri ng antidepressant base sa lab test. Balitang hatid ni June Veneracion. Mag-aalauna ng hapon ng Huwebes, makikita sa kuha ng CCTV si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na naglalakad papasok ng driveway ng Ayon Hotel sa Baguio City. Makalipas ang 5 minuto, dumating ang kanyang SUV na minamaneho ng kanyang driver. Nakuna ng CCTV ang pag-check-in nila sa hotel. Bandang 1:10 ng hapon, inihatid ng driver si Cabral sa suite nito sa 4th floor. 1:20 ng hapon, pumasok ang driver sa kanyang kwarto. Sa susunod na video nakuha 2:47 ng hapon, kumatok saka pumasok si Cabral sa kwarto ng driver, saka sila makukunan na magkasunod na lalabas. Makalipas ang ilang minuto, umalis ang SUV na pinaniniwala ang dumiretso noon sa Cannon Road bago mag-alas 3 ng hapon. Ang mga kuhang ito ng CCTV, hawak na ng mga investigador matapos isilbi ng PNP at NBI ang subpoena sa hotel. Eksklusibo itong nakuna ng GMA Integrated News, pero hindi na ipinakita ang ibang nilalaman ng mga CCTV dahil kasama ang mga ito sa malalimang investigasyon ng NBI at PNP. Nauna lang hinalughog ng mga otoridad ang hotel room ni Cabral kung saan may nakuhang kutsilyo at gamot sa kanyang bag. If we're talking about the knife or the items that were recovered, yung knife for self-protection, while the medications, we secured that. We also took tissues so that we can study if these medications were used. Ayon sa PNP, lumabas sa laboratory test na positibo si Cabral sa isang uri ng antidepressant drug. Sabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya, pwede nang alisin ang anggulong foul play base sa mga ebidensya. The postmortem examination showed extensive facial injuries on the right side of her face, extensive injuries on the rear of her skull, extensive injuries to her the right side of her rib cage and her hands. It shows a forward motion drop from the tip. Gayunman, kailangan isailalim sa digital forensics ang cellphone ni Cabral. Kaya nag-apply na ng search warrant ang PNP sa korte para makuha ito. What we have to determine is whether, number one, there were threats to her life. Number two, if there were any conversations she had prior to the event. Number three, if there were still transactions pending. And number four, who was she conversing with in the week before the event? Absuelto na rin daw sa ngayon ang driver ni Cabral. To our investigation so far, we see no conclusive links with him and the fall of Yusek Cabral. Lumabas din daw sa pagsusuri sa biometric features si Cabral. Nakatawan niya talaga ang natagpuan sa bangin sa Cannon Road. Ayon kay Rimulya, malapit ito sa isang overpriced rock netting project na base sa investigasyon ay sasabit din ng dating DPWH official. The fingerprints match, her pictures match. All the biometric features show that it is her with great degree of certainty. Naibigay na ng DPWH sa Office of the Ombudsman ang mga computer at files ng yumaong si Cabral. Ayon sa DPWH, galing ang mga ito sa tanggapan dati ni Cabral sa Kagawaran. Kasama sa mga binigay na dokumento ang mga request ng mga opisyal habang inihahanda ang National Expenditure Program sa nakalipas na 10 taon. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, mananatiling selyado ang CPU at mga file ni Cabral hanggat di na isasagawa ang digital forensic examination. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News.